ang kinulit. Okay, salamat kay Brother Mitchell Bendilio at igsoon sa usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist Church. Atong tagaan si Brother Silbert Donduyano og mga pipila ka minuto po no alang siyang pagpaambit sa side sa Catholic Faith Defender. Okay, sir? Okay, daghang salamat kayo, Brad Nicolay. Kaganina na minaw ko sa gipaambit kaganina ni Brad Mitchell nga iyang gihisgutan kining mahitungod sa mga dibulto sa Katoliko. Pero ako sang hisgutan kay ang tema mahitungod man sa kanang matuod nga magtutudlo. Ang atong gibasihan sa matuod nga magtutudlo mao kanang sa Roma 10:15 nga unsaon man pag sangyaw kuno, unsaon pag pangwali kung wala siya gipadala. Ang buti pasabot ana unsaon pagwali kung wala siya gi-authorize. Ipadala ba? Gi-authorize. Unya, ang paagi sa mga apostol sa una kung mag-authorize, laying of hands, pagpandong sa kamot. So, atong mahibawan kung unsa ka iyong mga punduka nga maklaro gyud nato nga ang ilang mga preacher gi-authorize kung ang ilang ordination kanang pagpandong sa kamot na connect gyud sa mga apostol. Now, ako na lang idiretso kay pila ra man ka minutos gihatag sa atua. Sa Okay, akong mga 6 minutes pa. sa akong pag susi, Katoliko raman nga pundok ang makita nato sa history nga ang iyang ordination sa mga obispo gikan gyud sa mga apostol. Mao na kung maghisgot tag authority kanang gipasabot sa Roma 10:15, gihuptan lang na sa mga obispong Katoliko. Mohatag kog example nga Katolikong obispo nga disipulo gyud ni San Juan, si Obispo Ignacio, si Obispo Policarpo. Disipulo gyapon ni San Juan. Puros man na Katoliko, si Obispo Ireneo. Although si Ireneo dili apostol mo ang iyang teacher kundi si Polycarp. Nya kay si Polycarp ang iyang teacher si John man. Parehas ni Ignacio. So kasaligan gyapon si Ireneo. Puros man na mga Katolikong obispo. So, kung maghisgot ang authority, nasa mga obispong Katoliko. Kay kung mangutan na tagin sa ga-ordain ni Ellen White, delikado, di yun makahatag og sitas. Kay ang paagi sa pag-authorize sa mga apostol, ordination man, pagpandong sa kamot. O kunya, kini mahitungod sa larawan, dili tinuod tong giingon nga walay mga larawan sa unang siglo. Ang pag-ingon nga walay larawan, usa ka subjective nga huna-huna. Nga naman. Kaya mismo ang Biblia, bag-ong tugon, wala man siya mag-ingon nga nasulat tanan ng mga kamatuoran sa ilang panahon sa buhat lang ni Jesus. Matud pa ni Juan sa 21:25, dili kuno tanan nasulat. Matupog kang Pablo, o gihapon, 2 Tesalonica 2:15, dili tanan nasulat. Naigibinaba na lang. Nya, puros mo na tinuod. Na kinsa may nakahibalo atong wa na masulat, Katoliko, kay siya may pinakakaraan na sumpay gyud sa mga apostol. Unya na may history nga akong nakuykuyan, ako lang ning basahon. Early Christian tradition. Before the formation of the Bible, mga before 300 plus ni AD. Okay, kanang formation of the Bible diha naman tong 393 of Hippo, Cartago 397. Okay. Before the formation of the Bible, Christians in their churches used statues and pictures. The 4th century historian Eusebius tells us that he had seen a statue of Christ, arms outstretched. Kanang Santo Cristo ba? Nakita na. Church History Book 7, chapter 8. Unya natay posibleng mabasihan natos Biblia ani kaning gihisgutan ni San Pablo sa iyang sulat sa mga taga-Galacia. Atong basahon diri sa hubad gyud Protestante, dili ni self-serving, no? Protestant version ni kanang Tyndale na as Brad Mitchell ani kanang Living Bible. Atong basahon sa Galacia 3:1 giingon, O foolish Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ, death, as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross.
Now, nagbasa kog mga exegesis ani, dili pug ta makasiguro gyud og accurate gyud ning paghulagway diri sa Tyndale o sa Living Bible nga picture gyud. Basta gihulagway nga si Kristo nga kanang nagdupa sa cross. So ang Protestant version ilang gihubad og picture. Now ako dili ko mo specific gyud picture ba ni o statue ba ni, basta hulagway, no? Unya mas ID ra gyud ana, ma picture ka ma statue ka man, wala man nagibawal kay kana galing pagkulit kaala man ang gikan sa Dios. Sumala sa Exodo 35. Ang gibawal lang yun kung magkulit ta kung ipaka Dios. Kay klaro man na sa versikulo 3 sa Exodo 20, ayaw mo pagbato ng laing Dios, gawas ka nako din, ribulto din, di ka muyok, bubot pasabot. Sumadahon ang tulo ka bersikulo, bawal ang paghimog ribulto bisan unsa kung ipaka Dios. Pero kung dili lang ipaka Dios, dili na bawal. Unya kanang napaday sumpay diri, no? Akong basahon na lang, we have evidence from 150 AD. By the way, akong malimot niya ko. Katong gisgutan ni Brad Mitchell ganina, katong, I think, iconoclast controversy, mga 8th century. Kay, niyatong higayon na, God na may pagsupak kung ana mga ribulto sa simbahan. Mo nang nag-council. Gipanghingusgan. Paras ba itong Council of Nicaea 325 AD ba? Nga, gipalig-on ang pagka-Diyos ni Kristo, kanamay ni supak. Oh. So, ingunan na po ang Council of Nicaea, 700 plus, no? Kay, nisupak man to mga iconoclast, no? Okay. Naamandri gani, oh. Akong basahon na lang, itunulan ko ni Brad Roidas, no? Akong kauban. For the century after the 6th General Council of the Church, there was peace. Then, in the first half of the 8th century, there arose a dispute, in the church which eventually led to the calling of the 7th General Council. The controversy was about the lawfulness of venerating holy images. Take note, ha? Venerating holy images, dili idolize. Okay, venerating holy images and relics of the saints, and about prayers to saints. This is known as the iconoclastic controversy. The leader of the movement was Emperor Leo III. Now, di ko na lang ni basahon lahos na kay mataas naman kayo, basta ato naman nakuha ang tot ani. Idang gideklarar nga kanang veneration of images sa laing pagkaistorya na pagtahod sa mga larawan dili na supak sa Biblia. Kay ang supak sa Biblia kana ramang pagpakadiyos sa mga ribulto. Kay dili man tanang pagluhod pagpakadiyos. Ako naman ning na-explain sa miagi sa among debate ni Brad Mitchell. So dili lang nako na i-expound pag-ayo. Kini na lang sigurong reference dire nga ako pong giandam. We have evidence from 150 AD onwards that the Christians decorated their tombs and catacombs with paintings of Jesus, Mary, dove, cross, peace, etc. Excavations for a new basilica in Nazareth brought to light a mosaic painting of the Eucharist which dates back 63 AD. So ito pa unang siglo. The oldest pictures of Mary and the child Jesus are found in the catacomb of Priscilla in Rome, dating back to the 2nd century. Even before the Bible was formed, meaning katong pag-canonize ba? Sa katong Old and New, sa Council of Hippo, 393 AD, Carthage, 397 AD. Okay. Even before the Bible was formed, paintings and statues catechized people by reproducing the events in the Gospel. For hundreds of years, the Protestant accused Catholics of making images. They destroyed beautiful artworks all over Europe during the time of Protestant Reformation. Now, images are coming back to their TV shows. All the Bible stories are taught to their children by books filled with images. Bisan ang libro sa mga Seventh-day Adventist na mga larawan. Okay na. Ilan lang ko tiwasan, wala ko yuras. Okay, salamat kay Brother Selbert Donduyano at igsoon sa Catholic Faith Defender. O ako na ipahibalo, no, kay Monton over na kita. Dayon, inyo po ni madungog, no, atong programa sa inyong mga radyo, 981 AM band o sa 94.1 sa FM band. No, ang sangka sa katarungan sa matag adlaw nga Domingo, alas 12:45 ngadto sa alas 2 sa kahaponon. No, matag adlaw nga Domingo sa Arimel DXDR di Polog. O sunod Domingo pohon na ay debate nga ipahigayon, no, ang Congregation of Yahweh o ang Seventh-day Adventist Church. O sa ngalan gihapon ni Sir Edgar Dagomo, ang atong station manager,
Kininyong ubos nga lagad Brother Nicolay Lucinius, ang inyong angkor ug moderator. Ug mosunod na ang programa sa mga alas 2, no? Ang programa sa tigsoon nga pastor sa Baptist. Og mga pipila ka mga mulabay nining mga pahinumdom. Og akong i-turn over ni Sir Tax Ilomba ang atong technical side. DR 981 Tatak RMN